Malaki ang pinangangambahang dagdag sa presyo ng diesel at gasolina dahil sa krisis sa Middle East. Kasabay nito, posibleng sumirit din ang inflation ayon sa isang ekonomista. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Magandang suhestyon para sa isang ekonomista ang paggamit sa contingency fund ng Office of the President para pondohan ang transport sector na lubhang maapektuhan sa inaasahang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng patuloy na sigalot sa Middle East. Itong Martes, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng umapela siya sa Kongreso ng emergency powers para bawasan ang fuel excise tax kapag lalampas sa $80 per barrel ang krudo mula sa Dubai. Pero pangamba ni Senator Sherwin Gatchalian, maaaring umabot sa 300 billion pesos ang mawawalang kita sa pamahalaan kung sususpindihin ang excise tax ng isang taon na makakaapekto raw sa ekonomiya ng bansa. I like the senator's suggestion in the sense that he's saying you don't necessarily have to stop collections just yet. You can probably find contingency funds from the president that can help augment that loss from that revenue. We'll see if that pans out or if that's allowable, and that would be, I guess, a good way to sort of shield the consumer for now as we try to sort of brace for the impact of this war in the Middle East. Paliwanag ng Chief Economist ng Metro Bank na si Nicolas Mapa, household consumption ang may pinakamalaking bahagi sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas at kung hindi mapapanatiling stable ang presyo ng mga bilihin dahil sa namumurong oil price shock, mas bibilis pa raw ang inflation. Asahan din daw na tapos na ang easing cycle ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasi mas pagtutuunan na nito ng pansin ang price stability. This recent war in the Middle East, as bad as it is on the human level, but for our economy, it really hits us at a bad time in the sense that growth has slowed now to 4%. We used to be a 6% growth economy just a few months ago. This 2026 even more challenging in the sense that we do likely see inflation trending much higher this year. Batay sa pag-aaral ng ING Think, ang Pilipinas ang isa sa malubhang matatamaan ng mabilis na inflation dahil market-driven daw ang presyo ng mga produktong petrolyo at limitado lang din ang subsidiya. 90% ng fuel requirements ng Pilipinas ay imported mula sa Middle East at nakikitang 0.4 percentage point ang madadagdag sa inflation rate ng bansa sa kada 10% na paglobo ng fuel prices. Nitong Martes, halos 2 piso kada litro ang ipinataw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa susunod na linggo, asahang lulobo pa ito. Sa projection ng ilang small oil players, posibleng pumalo sa halos 10 piso kada litro ang ipapataw na dagdag sa presyo ng diesel. 5 piso naman sa gasolina. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.